What's up mga kabayan? And welcome back to another vlog. So andito po tayo ngayon sa isang site na kung saan makikita natin yung SSS contributions ng isang self-employed member. So makikita natin na kung ang declared salary nyo is pag below 4,250, lumalabas dyan na ang monthly salary credit nyo is nasa 4,000 pesos. So, yun ang pinaka-minimum ngayon ng self-employed according sa site na tripliconsulting.com WP content. So, dito natin nakuha yung updated na SSS contributions ng bilang isang self-employed member. So, ang minimum na self-employed member, kung kayo ay nagtitinda ng gulay, sa palengke, or isa kayong freelancer worker, ibig sabihin, considered kayo na self-employed member. So, yung mga walang boss, kayo yon boss. So, ibig sabihin, mga online sellers, mga ganyan, pwede din yung mga nag-YouTube, or content creator na sinasabi nila, ang minimum na monthly salary credit nila is nasa 4,000 pesos. So, kung kabilang kayo ngayon dito, ang minimum na contributions na hinuhulog nyo dapat is nasa 570 pesos a month. So, yun po yung pinaka-minimum bilang isang self-employed member. So, ang pinaka-maximum naman na hulog ngayon ng self-employed is ibig sabihin, nag-declare kayo ng monthly salary credit nyo ng 29,750 or more. So, ibig sabihin, mahigit pa sa 29,750 ang sweldo nyo. Ang dapat na hinuhulog nyo sa SSS is nasa 4,230. Yun po yung pinaka-maximum contributions bilang self-employed member kayo. So, nagtatanong kayo ngayon. So, for example, kung nagkaroon kayo ng trabaho ngayon sa SSS at ngayon lang kayo mag-uumpisang magtrabaho sa SSS. So, ibig sabihin, let's say, pupunta tayo dun sa retirement calculations ng SSS. Let's say, pinanganak kayo January, pinanganak kayo ng January, ano bang, let's say, pinanganak kayo ng January 30, 2004. So, ibig sabihin, pag pinanganak kayo ng January 30, 2004, ito po yung example lang po natin. Ibig sabihin, nasa 20 years old na kayo. So, ibig sabihin, maaring nagtatrabaho na kayo sa isang kumpanya or isa kayong self-employed worker. So, ibig sabihin yan, pwede na kayong maghulog ng SSS kasi nga, nagtatrabaho na kayo bilang self-employed. So, let's say, nag-start kayo nag-work ngayon, January din. So, nag-start kayo na nag-work, January 2024. Tingnan natin kung kaya niyang i-compute. Dahil ito mismo yung site ng Social Security System na kung saan is yung retirement estimator na sinasabi nila. So, let's say, ang monthly salary earnings nyo is nasa 4,000 pesos. So, yun ang, paano natin nakuha yung 4,000 pesos? Yun nga po yung monthly salary credit. So, tingnan natin, balik tayo dun sa kwan. So, ibig sabihin, ang declared monthly salary credit nyo is 4,000 pesos or below. So, ibig sabihin, nagsisimula sa 4,250 pababa, ang dapat nyong ihuhulog is 570 pesos kung bilang self-employed member kayo. So, let's say, nasa minimum contributions lang kayo na sinasabing ngayong taon na to
nagsimula. Kasi ito yung pinaka-updated na nakita kong self-employed member contributions bilang kuan. Pero effective January 2023. So, ibig sabihin, itong mga hulog nito is nag-effect nung January 2023. Ang hulog na minimum contributions bilang self-employed na 570 pesos. So, let's say, 4,000 ang i-declare natin na kuan ninyo. Monthly salary credit nyo. So, 4,000 lang. 4,000 pesos. So, pinanganak kayo noong January 30, 2004 at nag-start na kayong mag-work ngayon January 2024. So, magkano kaya ang mape-pension nyo kung ang let's say, hindi nagbago ang contributions ng self-employed. Hindi nagbabago yan for the many years. So, ang hulog nyo pa rin is nasa minimum. So, ibig sabihin, 570 pesos as of yung pinag-uusapan nga natin ng SSS ngayon. So, yun ang updated ngayon. So, tingnan natin kung anong magiging kalabasan. So, itatype lang natin, gagayahin lang natin, and then compute. Gayahin pala natin yung talagang news. Kung ano yung pagkakatype talaga. So, small letter. So, yun. Dapat gayahin nyo pala mga kabayan, yung kung ano yung pagkakatype nito para mag-compute siya. So, i-compute natin. Kung, let's say, mag-start na kayong mag-work ngayon at the age of 20 at yung minimum contributions nyo lang is 570 bilang self-employed. Compute natin kung magkano ang magiging kwan nyo. So, ibig sabihin, kung magre-retire kayo at the age of 60 ng January 30, 2064, according sa retirement estimator ng SSS contributions, ang magiging pension nyo is nasa 3,480 pesos. Yun ang magiging monthly contributions nyo when you retire at 60. Pero kung malakas pa naman kayo, kaya nyo pang maghulog, so magre-retire na lang kayo ng 65 at sa year 2069. So ibig sabihin, instead of 2064 kayo magre-retire, 2069 na kayo at the age of 65, ang magiging monthly pension nyo is nasa 3,880. So take note po maraming magiging factor yan kung bakit mapapalitan yung SSS contributions nyo. It's either, baka next year mag-iba na naman yung contributions ng SSS member na minimum. So ngayon, pinag-uusapan natin is nasa 570 a month ang minimum contributions ng SSS member ngayon bilang self-employed. So, yun lang po. At sana nagkaroon kayo ng idea dahil mismong SSS retirement estimator ang nag-compute nung example natin na taong nagtrabaho. So, pinanganak siya nung 2004 at nag-umpisa siyang mag-work ngayong 2024. So, ibig sabihin, kung i-minus natin yung 2024 minus 2004, nasa 20 years old na yung taong yon. So, nag-umpisa na siyang magtrabaho ngayon. It's either freelance siya, it's either na may employer siya, or self-employed nga. Tulad ng example natin na ang minimum contributions ngayon is nasa 570 pesos. So, sana naliwanagan kayo. At kung bago ka lang dito sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. God bless at mabuhay kayo.